Do you hear me well po? Morning po, ma'am. Okay. So, for today, we will have our First kaya mo pala yun. alin? Tapuan na. Sa Labuan tayo, ma'am? Jayulog sino? Lagi na ilan yung bukan sa akin. Okay, makiki-turn on ko ng ating mga camera at nang makita ko kayo na kayo ay naririyan sa ating online class at baka mga nakahiga pa ay very important itong ating last topic for today. Ano? Because still, this is one of the flexible transmitting elements. So, we discussed already under this classification yung belts, wire ropes. So, this is the third one, yung chain drives. So, we will be using yung inyong nakalagay dyan sa module from, ano bang page yan? 114 ata to 124 or 25. And then, I will give some additional design considerations for power chain. Okay, so buklatin nyo na lang muna yung inyong module at i-rundown natin yan. But again, the design considerations will be given in a different presentation or slide. Okay? Wait lang ha. Wait po. Ako lang po ay mag-i-screenshot ng isa para po sa ating attendance sheet for today. Again, mamaya didiscussing ko na lang yung tungkol sa details ng ating succeeding classes tsaka yung magiging make-up class since next week I will not be available as I mentioned in our Google chat. So, nag-push through po yung ating student exchange to University Technology Brunei with our 5 MA students. So, Sunday, pali 1 week, Sunday to Sunday, ang aking travel. So, talagang 1 week, wala kayong meeting sa akin. So, you have time para magawa niyo talaga yung inyong design project. And yun naman talaga ang naka-alat para sa week 5. Okay? If you have some questions, clarifications, you can just message me in our Google chat doon sa ating group chat. Okay. So, you have there yung ating definition natin ng chain, no? So, again, it is one of the flexible transmitting element or the power transmission element made as a series of pin-connected links. So, yung nakakita na ba kayo ng chain, by the way? Kahit man lang yung ating chain sa bisikleta, di ba? Ganun yung ating chain drive. No, siguro naman ay nakakita na ang lahat. Kung hindi, ay yan ang hitsura sa ating figures. So, when transmitting power between rotating shafts, the chain engages mating tooth wheels called sprocket. So, kung ang tawag natin sa V-belt ay sheave, so ang tawag na natin ngayon ay sprocket. Okay? So, ang driving sprocket natin, ito, yun dito sa ating right side, and then you have the driven sprocket. And normally, kapag nagdi-design tayo ng power chain, yung ating tight side ay nasa taas at yung slack side sa baba. And then, ano ba yung pitch or yung chain pitch? Kung nakakita na kayo ng physical na pitch, yun yung ito yun, yung distance natin dito. No? Yung sa distance ng link, ito yung isang link natin. So, yung tinatawag natin na chain pitch. So, the most common type of chain is the so-called roller chain, in which the roller and each pin provides exceptionally low friction between the chain and the sprockets. So, roller chain is classified by its pitch, the distance between corresponding parts of adjacent links. Pag sinabi natin corresponding parts, kung nag-measure ka sa center ng isa, ang kakorespond niya sa center din. Kung doon ka nag-measure sa leftmost part, edi hanggang doon sa leftmost part ng sunod na
link natin. So the pitch is usually illustrated as the distance between the centers of adjacent pins. So there is a standard, US standard for roller chain, carries a size designation from 40 to 240. So kung makikita nyo yung mga table na nandyan sa inyo, so this one is just the length correction factor. And then, paano ba tayo nagde-designate ng chain? Merong dalawang number sa chain. Ano? Halimbawa ay, sabi nga doon sa as kanina, roller chain number 40 to 240. So, pag dinefine natin yung 4, it corresponds to the number of 1/8 inch of a pinch. So, pag given sa atin yung roller chain number, alam na kaagad natin kung ano ang pitch. Kukuhanin mo lang yung first number, i-multiply mo siya ng 1/8. So, kung siya ay roller chain number 40, it means the pitch is 4 times 1/8, so that is equal to 1/2. Kung siya ay roller chain number 60, 6 times 1/8, that is 6/8, which is equal to 3/4, and so on and so forth. So, paano po pag tatlo ng digit? Hindi yung first two digits. Halimbawa ay roller chain number 100. So, 10 times 1/8. So, the pitch is 1 1/4. No? So, yung second digit, may definition din yan. Ano, yung 0, wait lang ha, tignan ko yung aking kabilang, para sa designation. Di ko lang sa ulo yung 0, 1, 1 at 5. But I will also run down this module. Ano? So, pag 0, that is change of usual proportion. Pagka 1, it means we are talking of lightweight chain. And pag 5, that is rollerless bushing chain. No? So, ang makikita natin, roller chain 40, meron tayong 41, at kung meron tayong halimbawa ay 65, no? Pag RC, it means roller chain. Pag SC, it means silent chain. Okay? So, pag binigay sa atin, ang roller chain number 100, for example, we know that the pitch is 10 times 1/8 or 1 1/4, and that is a chain of usual proportion. Ano? So, meron ding mga series na may nakalagay na H sa dulo. So, that H corresponds to heavy duty, no? Series of heavy duty sizes. So, yung uppercase H is the designation. So, it has the same basic dimension as the standard chain of the same number except for thicker side plates. In addition, there are the smaller and lighter sizes, yung 25, 35, and 41. So, ang roller chain na merong 1 sa dulo is number 41. The average tensile strengths of the various chain sizes are also listed on the table below. Let us see later. So, this data can be used for very low speed drives or for applications in which the function of the chain is to apply a tensile force or to support a load. So, it is recommended that only 10% of the average tensile strength be used in such application. For power transmission, the rating of a given chain size as a function of the speed of rotation must be determined. So, you have here yung ating US roller chain sizes. Meron tayong chain number, 25, 35, then 41, then ang mga sunod na ay nag-e-end na sa 0. Again, anong ibig sabihin kapag ka 0? Ano po ang value? Ano po ang ibig sabihin kung ang ending po ng chain number ay 0? Hello po. Nakainom na ba ng kape? O ano? Ano ibig sabihin ng 0? Yes, Mr. Batak. Ito po, chains of usual proportions. Okay, so pag 0, chain of usual proportion. Ano kapag ka 5? Mr. Batak, ano pag 5? Go.
Pag 5 po ay rollerless bushing chains po. Tapos pag 1 Pag po, 1, weight po. okay. So, tatandaan na. And take note, ito yung common na chain number na makikita natin commercially available. So, ang 5, 25 lang at saka 35. Ang 1, 41 lang. And then yung 0, ito yung madami. Ano? So, ano naman ang ibig sabihin ng unang number? Or in case na 3 digits siya, the first 2 digits. Anyone po? Ano ibig sabihin pagka 25? Ano po ang kanyang pitch? Ano ang pitch? Pag, yes, batang si Mr. Batak lang yata ang kausap ko din eh. Oh, Mr. Batak. Ang first 2 digits po ay nag-determine po ng pitch size po. Kunwari po, meron po tayong 80 po. Ang pitch size po na ay 8 times 1/8 of inch po. So, bali, ang pitch size po ay 1 inch po. Okay, very good. So kapag ka siya ay 2-digit number, yung first digit lang yung imumultiply natin ng 1/8. Kapag ka naman siya ay 3 digits na, starting from 100, you take the first 2 digits, the hundreds and the tens. Okay? And you just multiply it by 1/8 so that you know kung ano yung kanyang pitch. Ayan, nakalagay na din dito sa column na ito. Ano? But based on that definition, you don't need this column for pitch. You just multiply the first number or the first digit. Or in case of a 3-digit number, you take the first 2 digits. Ito yung sinasabi niya na average tensile strength. No? So if you know the chain number, if it is given in the problem or kapag ikaw ay nag-design at pinili mo yung chain number na yon, then you have here the average tensile strength, but the unit given is in pounds. Okay, design of chain drives. So the rating of chain for its power transmission capacity considers 3 modes of failure. So kung nung diniscuss natin si wire rope, meron tayong dalawa. Ano ulit yung dalawa sa wire rope kung natatandaan? What are the design considerations for wire ropes? Based on what? Yung una. Ano yung una? Yung ang formula natin ay factor of safety is equal to FU minus FB over FT. Anong tawag natin doon? Considering bending to. Okay, considering bending effect. Sinong sumagot? Si Renz. Okay, so dalawa na ang kausap ko. Si Mr. Batak at saka si Mr. Palbakan. Okay. At ano yung second na consideration pag wire rope? Renz? Train fatigue failure po. Okay, tatlo na sila. Si Miss Recanya. Okay, tatlo na ang ating kapulo ngayon. Baka yung iba ay nagkakape pa, ay bilisan ng kaunti ang pagkakape o pag-inom ng Milo. No? At nang makasagot din sa aking tinatanong. You just raise your hand or you just turn on your mic kung kayo ay sasagot. Okay? So, ito naman sa chain drive. So, the 3 modes of failure, we have here the fatigue of the link plates due to the repeated application of tension in the tight side of the chain. The second one is impact of the rollers as they engage the sprocket teeth and the galling between the pins of each link and bushings on the pin. So these are the 3 modes of failure that we are going to consider if we are to design a chain drive. The service factor based on empirical data with smooth driver and a smooth load is equal to 1 and with a rated life of approximately 15,000 hours. The important variables are the pitch of the chain and size and rotational speed of the smaller sprocket. So later, titingnan natin yung formula natin para makuha natin yung pitch diameter, yung length ng chain, yung arc of contact, no? Yung diameter ng number of teeth ng small sprocket at saka ng big sprocket. Okay? So you have here yung tables dito sa ating module 7-14 to 7-16
it gives us the rated power for three sizes of standard chain number 40, 60, and 80 respectively. So having, again, yung 40 is 1/2 kasi 4 times 1/8, 6 times 1/8 is 3/4, and 8 times 1/8 is 1/8. So these are typical of the types of data available for all chain sizes in manufacturer's catalog and can be used for problems in this module. So when making final designs and specification, you should consult the catalog data for particular manufacturer you are using. So yung nakapresent sa ating module, it is just a sample catalog from a certain manufacturer of roller chain. So kung merong kayong i-design sa inyong design project, try to look for manufacturer catalog of roller chain. Baka mamaya hindi naman roller chain 40, 60, or 80 yung gagamitin ninyo. Depende sa inyong pinropose na application doon sa ating design project. So notice these features of the data. So the ratings are again based on the speed of the smaller sprocket and expected life of approximately 15,000 hours. For a given speed, the power capacity increases with the number of teeth on the sprocket. Of course, the larger the number of teeth, the larger the diameter of the sprocket. Note that the use of chain with a small pitch and a large sprocket produces the quieter drive, no? So less noise. For a given sprocket size or a given number of teeth, the power capacity increases with increasing speed up to a point. Then it decreases. So fatigue due to tension in the chain governs at low to moderate speed. So yun yung ating first mode of failure na minention doon sa taas. So this fatigue in the chain governs at low to moderate speeds. Impact on the sprockets governs at the higher speeds. Each sprocket has an absolute upper limit speed due to the onset of galling between the pins and the bushings of the chain. So this explains the abrupt drop in power capacity to zero at the limiting speed. So, syempre, pag narating mo na yung limiting speed niya, so meron ding upper limit yung ating speed. So, you need to determine that when you are designing. Kasi mamaya, lampas naman tayo, instead na ma-attain natin yung power transmission natin, hindi natin makuha kasi nag-go beyond na pala tayo doon sa sinasabi niya na upper limit speed. Number 4. The ratings are for a single strand of chain. No, yung mga nandyan sa table ay single strand. Although multiple strands do increase the power capacity, they do not provide a direct multiple of single strand capacity. So what you have to do if you have multiple strands is to multiply the capacity in the tables by the following factors. No? So kapag gagamitin natin ay 2 strands, kukuhanin natin yung value dyan sa table, multiplyin natin ng 1.7. Kung 3 strands, multiply natin ng 2.5, at kung 4 strands, we multiply it with a factor of 3.3. Tatandaan yan ha. No, wala yan sa table. So hindi siya times 2, times 3, times 4. Magkakaiba, ano? Again, pag 2 strands, times 1.7. Pag 3 strands, times 2.5. At pag 4 strands, times 3.3. So, tatlo lang yung binigay sa atin na possible. Bali, single strand, 2 strands, 3 strands, and 4 strands with these factors. Again, you have to memorize these factors. If you are going to use multiple strands, you take the value from the table, giving us the single strand capacity. And then when you are to use the multiple strand, either 2, 3, or 4, you use the corresponding factor to be multiplied to that
value from the table. Naintindihan po? So mamaya makikita natin yung table. Ano? Number 5, the chain manufacturer's ratings are for a service factor of 1. Specify a service factor for a given application as shown in table 7-16. The combination of the nature of the driving member and the driven machine permit the selection of the service factor. So if you know the service factor, we can compute for the design power. So the design power is equal to the power delivered to the chain drive multiplied by that service factor. So parang kagaya din ng ating design steps or design procedure sa belt or sa V-belt. The first one is to compute for the design HP, in which design HP is the transmitted HP times the service factor. So, ganun din naman yung formula natin. Okay? Now, you have here some design guidelines for chain drives, but before we go there, let us look at the table na mga minention doon sa baba, sa taas, I mean. Kasi ito, mga formula na yan na kailangan nating gamitin later. O, meron din pala kayo dyan sa page 121, yung mga example, yung mga hitsura. So, kung mga hindi pa kayo nakakita ng chain, yan yung hitsura. Parang kumuha lang tayo ng ilang links doon sa chain drive. So, the first one is the so-called mill or narrow series, which are used, or we have here the drive and conveyor sizes. So, offset cast link chain used primarily in lumber industry for conveyor application. Okay? So, again, yung pitch natin, pag tinignan natin dito sa figure, from center of this part to the center of this part. Yun ang normal na definition. But again, ang sabi niya is corresponding position. So, kung mag-take ka dito sa kabila, hanggang dito rin lang sa point na yun. Magiging equal din lang yan naman yun kasi corresponding position naman siya. So, ito yung isang link natin, dalawang link, tatlong link. This one is a combination mill, wide conveyor sizes. So, yung isa, narrow series, ito naman ay wide conveyor series natin or sizes. So, cast block links and steel sidebar construction for drug conveyor applications. This one is the heavy-duty drug chain. Cast steel offset block links, which are used in ash and clinker conveyors. Then you have here the pintle chain constructed of a series of cast offset links coupled by steel pins or rivets. And they are suitable for slow to moderate speed drive, conveyor, and elevator service. We have another one, roller top transfer. This one is rooftop. This is detachable. And this is drop forge. No? So, makibasa nyo na lang kung ano yung description nila at kung ano yung application nila. Okay? So, yan lang po yung mga example ng ating mga different types of chain. As you can see here, yung kanyang mga application ay in conveyors. So, lahat sila ginagamit natin sa transfer conveyors or conveyors in general, and some meron tayong ginagamit sa elevator. Okay, so punta tayo sa table. Ayan, na-rotate ba? Ayan, rotate ko lang So, ayan yung ating table 7-14, horsepower rating single strand roller chain number 40. Since it is number 40, so the pitch is 1/2. And again, sabi doon sa ating discussion sa taas, we need the speed of the small sprocket. Kaya ito po yung andito sa itaas. At yung pong nasa left side natin ay number of teeth, of course, of the small sprocket din. So, dito sa table, halimbawa itong 1,200 RPM and then 15 teeth. Okay?
So you have here 6.41. That is the horsepower rating of a single strand. Kung dalawang strand ang gagamitin mo, ano ulit ang multiplier? 1.7 po. Okay, 1.7. Kung 3 strands, 2.5 po, ma'am. at kapag 3, Alma, pag 3, Po. pag 4 pala, sorry. Pag 4.3.3 po. Okay, yay, nadagdagan ng aking kapulong. Si Olmac ay nagising na. Narito na rin si Olmac. Okay. Sige, so ito yung table. Yun ang paggamit ng table na ito. No? And then, meron din tayo ditong para sa roller chain number 60. Ganun din yun. So, of course, yung pitch natin ay 0.75 inch. At meron din tayo para sa roller chain number 8. If ever that you need the other horsepower rating of other chain number, we can look for manufacturer's catalog. Baka meron sa online or sa other reference book. Pwede niyong tingnan yung book ni Black and Adams. Pwede na ka bang book ni Black and Adams? Okay, walang dalang book. Nalimutan kong dalhin para napakita ko. Pero meron naman doon sa library. Hanapin nyo lang yung kay Paul H. Black and Adams. Hindi ko natandaan yung pangalan ni Adams. No. So, meron doong mga table. Ma'am, ano pong ibig sabihin nung nandyan sa ilalim na mga type A, type B, and type C? That actually refers to lubrication. No? So, since sila ay may friction, no? Dahil yung ating chain at saka yung ating sprocket material, it really needs to be lubricated. And yung type A, type B, and type C refers to this type. Nandiyan naman sa ilalim, ano? Ang type A ay manual or drip lubrication. I will explain it later doon sa kabilang module. Type B is butt or disc lubrication, and type C is oil stream lubrication. So, makikita nyo dyan kung ito yung type A, ano? Yung may boundary na vertical white line. Ang type B, ang kanyang boundary sa type C ay itong parang may ladder. At itong nasa right side nung boundary line na black, ayun yung type C. Ano? Ganun yung pagbasa natin. So, ibig sabihin, makikita mo rin sa table kung ano bang type ng lubrication yung necessary para doon sa yung roller chain na yon. Kung ang rotational speed, as I mentioned a while ago as an example, ay 1,000, and then you have number of teeth of 15, so you have here 6.41. So itong area na to, ang applicable sa kanya is the butt or disc lubrication. Okay? So, minsan sa problem, tinatanong din natin yan. Baka hindi ninyo alam kung saan kukuhanin. Dito lang po yan sa table. O, madali lang yun. Baka hindi pa masagot. Baka doon pa kayo magkamali. No? Dahil hindi napakinggan ang sinabi ni ma'am kung ano ba yung type A, type B, and type C ng lubrication. So, titingnan mo lang sa table. Okay? So, ayan po yung tatlong tables na andyan sa inyong module. Wala na. Doon sa ating module na nandyan. So, lilipat po ako sa kabila. Ano? Hindi pa pala, sorry. Hindi pa pala natin nadaanan yung aking iniskip. Wait po, sorry. Kasi ito ay mga formula. Itong mga formula actually ito, nandun din ito sa kabila. But since andyan sa inyong module, hindi pwede naman nating pag-usapan. Doon tayo sa design guidelines for chain drives. Okay. The following are general recommendations for designing chain drives. Number 1, the minimum number of teeth in a sprocket should be 17 unless the drive is operating at very low speed under 100 RPM. So mamaya dun sa kabilang module, meron din kayong makikita na recommended na minimum number of teeth in a sprocket, which may be, pag tinignan natin
will be conflicting. But take note that this number one item is said to be operating at very low speed under 100 RPM. No? So, pwede natin gamitin yung 17. Pero later, doon sa kabila, merong additional pa na sinasabi depending on the speed, whether it is very low speed, etc. O ba general po ma'am or sa mga makina lang po? General recommendations siya for designing chain drive. Okay, number 2. The maximum speed ratio should be 7, although higher ratios are feasible. 2 or more stages of reduction can be used to achieve higher ratios. The center distance between the sprocket axes should be approximately 30 to 50 pitches, meaning 30 to 50 times the pitch of the chain. So later ninyo makikita yung formula ng center distance na later wag malilito, depende sa unit, no? May unit kasi ang center distance at saka ang length ng pitches, pwede rin naman siyang in terms of inches. So later po natin tingnan yon. The larger sprocket should normally have no more than 120 feet. The preferred arrangement of a chain drive is with the center line of the sprockets horizontal and with the tight side on top, as I mentioned doon sa discussion natin doon sa figure. The chain length must be an integral multiple of the pitch. Take note of this. And an even number of pitches is recommended. The center distance should be made adjustable to accommodate the chain length and to take up for tolerances and wear. Excessive sag on the slack side should be avoided, especially on drives that are not horizontal. A convenient relation between center distance, chain length, number of teeth in the small sprocket, the number of teeth in the large sprocket, expressed in pitches is given by the next formula. So dito sa module ninyo, it's up to you kung ano yung gusto nyong gamiting nomenclature. Ano? Kasi dito ang center distance ay CD. Sa kabila kong module na ipapakita ay C. Pwede namang gamitin natin ang C kasi ang center distance natin sa belt ay C din ang ating ginamit. Walang problema. Ano? Basta alam natin kung ano yung ibig sabihin ng ginagamit natin na notation. Chain length o L or LC. Number of teeth o dito N1 at saka N2. So baka malito tayo. Kasi ang N natin usually nire-refer natin sa RPM. So pwede naman natin gamitin ay T1 at saka T2. Pero wag malilito. Baka mamaya akala nyo torque yun. Kaya ang sagot mo sa number of teeth ay Newton meter. Ano? So, dapat kung gagamit tayo ng notation, alam natin kung ano ibig sabihin. Para alam din natin ang unit. No, minsan kasi doon sa ating discussion ng belt, tawag doon, discussion natin ng brake. Diba doon, gumamit tayo ng T1, T2, but that refers to tension. No, hindi siya torque. Kasi ang tension ay ang torque ay kukuhanin natin sa net belt pull times the radius. Kung ang ginamit nating representation ng tension ay T1 and T2, ay hindi po papuin ang torque. Iba po yung torque. No? So when we use representation of the parameters, the nomenclature that we use, you should know its definition. No? So wag malito. Kung gusto mong gamitin center distance ay C, ay di basta alam mo ang C ay center distance. Kung gusto mo ay CD, i-adapt itong nandito sa module, no problem. No, hindi ko naman mamalian yan kung ang ginamit mo ay CD, ay dapat pala ay C. No, basta nakalagay doon. Diba sa given, may nakalagay naman doon. Pag sinabi sa problem, the center distance is equal to 1 meter.
O di kung CD ang ginamit mo, I know that that is the center distance that you use. Kung ang ginamit mo ay C, is also the center distance. No? So kung saan kayo maaalwanan na formula na inyong or representation ng parameter na involved dyan, hindi yun ang ating gamit. Okay? So ano daw ang formula ng center distance? So length muna tayo, length. Length or chain length in pitches. Ibig sabihin, ang unit dito ay pitches. So you have here the length of the chain in pitches is 2 times the center distance plus N2 plus N1 over 2. Again, N2 and N1 here refers to the number of teeth plus N2 minus N1 quantity squared over 4 pi squared CD. Parang pahawag din naman yata ito nung ating nung ating formula sa belt. Pareho ba? Pero hindi siya number of teeth. Ang ginamit natin doon ay diameter ng ating pulley. So, yan yung ating formula ng length of chain, but the unit is in pitches. Because what we use here as the center distance is in pitches. Ma'am, paano po pagka ang unit kong gusto ay ng length ay inches? Ay di, ano natin yung center distance, di ba? Siya ay kung pitches siya, i-divide natin siya ng pitch. Kasi ang pitch, naka-pitch per inch. So, magkakaroon tayo dito ng over P, dito naman sa last term ay may times P sa numerator kasi CD over P, o di tatas natin siya. So, later doon sa isang module, makikita nyo yung sinasabi kong formula and it is given in both pitches at saka in inch. But this one, if you use the center distance in pitches, then the length would be in pitches. Now, what is center distance? This is the formula for center distance. 1/4 times LC minus N2 plus N1 over 2. Pero mas simple yung nasa kabilang module natin ng center distance. Pwedeng yun ang ating gamitin kasi ito medyo mahaba-haba natin sa uluhin. So later natin yung center distance. So again, yung center distance natin ay yung center to center ng the distance between center to center ng dalawang parallel shaft ng ating driver at saka ng ating driver. The computed center distance assumes no sag in either the tight or the slack side of the chain and thus it is a maximum. Negative tolerances or adjustment must be provided. Adjustment to wear must also be provided. Okay, now, we consider the pitch diameter of the sprocket with the number of teeth of a chain with a pitch of P is given by this. So, ito yung ating formula para makuha natin yung pitch diameter of the sprocket. So, the pitch diameter of the sprocket is equal to P over sine of 180 degrees divided by N. So, yan. May N na ngayon. Iba na ulit ang N dito. Kasi, tama pala, number of teeth pala ito. Number of teeth. Iyan. Ano sa tempo yun? Parang ang engine Okay, so ang formula is pitch over sine of 180 degree divided by N, number of teeth.
So kung ang hinahanap natin ay pitch diameter ng driving sprocket, ay DRA para sa driving sprocket, N1. Kung para sa driven, ay DRA ang N na ari ay magiging para sa N2. Okay? So ang unit natin, it's either inches or millimeter. Depende sa unit mo ng pitch. Kung ang pitch mo ay naka-inches, ay the unit would be in inches. Kung ang pitch mo ay mm. But since pinag-uusapan natin kanina, yung ating RC designation number ay in inches, ay our unit would be in inches. Pero kung merong given sa problem, sinabi yung pitch ay ganito, hindi natin i-convert. Or kung gamitin nyo yung mm, mas okay sa inyo yung ay it's up to you. Ma'am, need na po bang i-convert po yung N po? Kahit po either sa inches or millimeter po yung gagamitin? Hindi na, kasi number of teeth naman siya. Bali po magbavari lang po ay yung inches po, malin po sa dalawa. Doon lang sa pitch. Thank you po. Okay. Next, item number 8. The minimum sprocket diameter and therefore the minimum number of teeth in a sprocket are often limited by the size of the shaft on which it is mounted. So you check the sprocket catalog. No, dapat pagka bibili naman tayo ng sprocket, ay di consider din natin yung sprocket catalog and take note, So, siyempre, kung may sprocket, yung sprocket nakakabit sa shaft, ay di, kailangan din natin na yung design ng iyong shaft. No, yun ang sinasabi natin dyan. The arc of contact. Okay, ito yung arc of contact, theta 1, which is, we also normally call it as the angle of wrap of the chain on the smaller sprocket should be greater than 120 degrees. Okay? Now, the angle of wrap of the smaller sprocket. So, theta 1 is equal to 180 degrees minus 2 arc sine of PD2, that is the pitch diameter of the driven, minus the pitch diameter of the driver, all over 2 times the center distance. So, kung ano ang unit na ginamit ninyo sa pitch diameter, kung siya ay naka-inches, ay di ang center distance should also be in inches. Kasi para makancel natin yung unit ng numerator at denominator dito. So, i-convert ninyo sa inches yung center distance. Again, paano? Kung ang center distance mong nakuha ay naka-pitches, i-divide mo lang siya ng pitch. Yun ay naka-inches. Okay? Kasi yun nga ay pitch per inch para maging inch. Number 10. For reference, the arc of contact theta 2 on the larger sprocket is given by this equation. So, anong pinagkaiba? Yung isa ay minus, yung isa ay plus. Okay? So, ito po yung ating formula ng angle of wrap or the arc of contact. Ayan. Tapos na tayo sa kabilang yan. So, yung mga ilang formula dito na nakalagay dyan sa inyong module ay madidiscuss din naman natin dito sa kabila. Nandiyan din yung mga formula na yan. But, mas marami po ang andito sa kabila na kailangan nating sauluhin actually. Yan yung ating para dito sa kabilang module. So, since tayo ay online, I know that most of you or all of you are taking screenshots of what I am presenting. Ay di, screenshot nyo na lang at hindi ko na kayo bibigyan ng hard copy nito. Pero kung may gustong makakuha ng hard copy, magsabi lang kay Miss Mary Rose. Message nyo lang at puprovidean ko na lang kayo. Pero since tayo naman ay online, yan din naman ay kaya nyo i-print sa inyo, ay pwede nyo nang screenshot dahil hindi agad ako nakapag-provide sa inyo ng hard copy. Okay, so again, additional lang po ito, but there are more useful design considerations that you can make use
when we are designing roller chain drive. Okay? So again, ito yung ating chain link, no? Yung nagdudugsong or nagko-connect doon sa dalawa, yun yung ating hinge. At yung nandoon sa loob na yun, yung block, yun yung parang pinaka-plate na nag-hold doon sa kanilang dalawa. So ang ating tawag sa ating smaller sprocket, tinatawag din natin siyang pinion. At ang ating larger sprocket, tinatawag din natin siyang gear. Kapag ang pinag-usapan natin ay roller chain drive. No? So pag sinabing a pinion and gear are used to transmit power, blah, blah, blah. So you know that the pinion is the driver and the gear is the driven, or referring to the smaller sprocket and the larger sprocket respectively. Okay. So there are some discussion here of the advantages and disadvantages of roller chain as compared to the other two flexible transmitting elements. So among the advantages are the following. No slip takes place during chain drive, hence perfect velocity ratio is obtained. Since the chains are made of metal, therefore they occupy less space in width than a belt or rope drive. It may be used for both long as well as short distances. The transmission efficiency of roller chain is high, up to 98%. It gives less load on the shaft. It has the ability to transmit motion to several shafts by one chain only. It has the it transmits more power than belts. Sabi nga natin, 98% ang transmission efficiency. It permits high-speed ratio of 8 to 10 in one step. It can be operated under adverse temperature and atmospheric conditions. No? So those are some of the advantages of roller chain over that of the wire rope and belt drive. However, there are also its disadvantages. The production cost of chains is relatively high. No, kasi kita nyo naman, kung ikumpara mo siya